Yung congressman na pinili ninyo, simba ko yung mga taga second district sa Kuan. Uy! Dapat may leg. Inakusahan niya ako ng lahat. Inakusahan niya ako ng lahat na, pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo na buisit talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Wala. Kaya pag bumili kayo ng muka ng distrito ninyo, saan na yung congressman ninyo? Ganitong klaseng pagmumuka ang ilagay ninyo sa congressman. Huwag ninyo, ma'am, alam mo, tayong dalawa talaga makukulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato ni Nino na nangako ng na hindi. So sino ang mga, alam nyo, nagtataka ako sa inyo, ha? Yung congressman ninyo dito, si Boyba! Boybang Buhaya! Si Dila! Bentong! Bentong! Nalak na yung leg! hindi ko, alam nyo kasi yung congressman ninyo, yan yung mukha ng distrito ninyo. Yan yung pambato ninyo doon sa House of Representatives. Tama! Unang-una, sa sobrang laki ng liig niya, naiipit na yung boses niya. Mr. Speaker! Pangalawa, sabi ko dapat magaling, di ba? Yung congressman na pinili ninyo, simba ko yung mga taga second district sa Kuan. Uy! Dapat may leg. Inakusahan niya ako ng lahat. Inakusahan niya ako ng lahat na, pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo na buisit talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Wala. Kaya pag bumili kayo ng muka ng distrito ninyo, saan na yung congressman ninyo? Ganitong klaseng pagmumuka ang ilagay ninyo sa congressman. Yan! May leg yan! At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano bang nangyari noong 2022 at yan ang binoto ninyo? Ikwento nyo nga sa akin. Ikwento nyo sa akin. Si Yorme daw magkwento! Si Yorme daw magkwento! Nandyan yung folder! Nabudol kami! Nabudol! Yan na ang sinasabi. Nabudol! Kasi talaga, totoo. Nung nakita ko siya na nagsasalita patungkol sa akin, congressman yan? ng syudad ng Maynila.
Di ba, ang sobrang laki ng pride natin bilang Pilipino sa syudad ng Maynila. Tapos, yan ang sinasabi ko. In-endorse ng mayor ninyo, in-endorse ng sikat, binoto ninyo, hindi nyo man inisip. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi ang ugali natin, in-endorse ng sikat, sikat ang apelido, kinaboto ko na ito. Sumayaw, kumanta, napatawa ako, bahala na yung pangako mo, hindi natutupad, okay ka na. Yan ang kita niyo, nasaan na yung bansa natin ngayon? Nasa kangkungan na tayo. Ay, sorry, in-endorse ko din pala si BBM. Humingi-hingi ako ng patawad. Humingi ako ng patawad sa inyong lahat. Ma'am, tinatanggap ko po ang sorry mo at pinatakbo mo akong Vice President. Okay lang, ma'am. Ano, patawaran na? Ang sabi, manguli na to, uy. Di pa mo manguli? Di pa! More pa! Ang sada. Kaya nga tinanggal ko yung seal ko dito kanina kasi alam ko na kung anong mangyayari sa kampanya na ito. Alam ko na po kung anong mangyayari sa kampanya na ito ngayong gabi. Wala pa! Duterte! 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 Ay, sakit sa ulo. Daw si BP. Ako ay ako ay hindi kandidato. Baka kasi Duterte kayo na Duterte. Hanapin ninyo ako sa balota. Hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Ako po ay nandito bilang isang botante din. Magpapaalala sa inyo. Hindi dahil sikat yan, hindi automatic ang boto ha. Hindi dahil napapatawa kayo, hindi automatic ang boto. Tingnan ninyo yung pangako. At, yes ma'am. Ngayon, pati ako ma'am, nagising. Nagising ako ma'am, na-impeach na ako. Yawa yung mga tawanan ninyo. Masira ng Ano bang pag-usapan natin? Anong tanong ninyo? May tanong kayo? Chuwa naman. Ano daw? Sir, makukulong tayo niyan. Paalisin na, palayasin, patalsikin, paalisin. Ano pa? Anong tanong ninyo? Paano maka-uwi si President Duterte? Kidnapin din natin doon. Punta tayo lahat doon. Akong bahala sa ticket ninyo, ha? Yes, Pagdating doon, kidnapin. Alam nyo, kawawa siya kasi nung tumawag siya, kinento niya sa akin, diba? Bakit kailangan diretso 10 yung mga senador? Sinabi niya sa akin in Bisaya, sabi niya sa akin, ayaw biya akong kalimti din ha, basing makalimtan ko nimo, mabulok ko din ni. Huwag mo akong kalimutan dito. Baka makalimutan mo ako, mabubulok ako dito. Yan ang totoo. Si Pangulong Duterte is 80 years old. Mahina na yung tuhod niya, mahina na yung likod niya, mahina na yung katawan niya. At na kakaawa
siya sa sitwasyon niya doon. Ilang euro? 700. Sabi ko sa kanya, matuto ka na lang magluto ng itlog. Mabilis lang yan. Halo-haluin mo lang, tapos lagyan mo ng mantika. Okay na asin. Sorry, hindi pala ako marunong magluto. Asin. Sorry, ma'am. Asin, ano pang ilagay, ma'am? Kantik sarap. Mantika. Oo nga, mantika. O bawang sibuyas, asin. Sabi niya sa akin, pinapaluto mo ako ng itlog, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig. Kaya, paano natin siya maibalik, ma'am? Manang Amy will bring him home. Kawin na din natin. Ituloy lang natin yung kanyang nasimulan na pagbabago. Yes, ma'am. Kapatid niya ang presidente ng Pilipinas. Ang problema nito, ma'am, nagsabi na ang kapatid niya na hindi daw niya kapatid ito, ma'am. Itinakwil na po ito ng kapatid niya, ma'am. Nakakaawa din. Madami ang nakakaawa ngayong panahon na ito. Hindi lang si President Duterte, hindi lang si Senator Amy Marcos, mga tao na nagugutom, mga tao na biktima ng kriminalidad, mga tao na walang oportunidad sa trabaho. Alam niyo ba kung gaano kadami ang ating mga kababayan na nagpupumilit pumunta sa abroad para magtrabaho? Libo-libo araw-araw. Dahil wala tayong nakikita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya ano ang magagawa natin? Ang magagawa natin ay iboto ng mga senador ng Duterte at huwag niyong kalimutan. O hindi, babalik talaga ako dito. Chan! Huwag niyong kalimutan iboto si Carla Lopez, ang ating congressman. Sir, pag in-impeach mo pa ako pangalawang beses, sir, hindi ko na lang... Malampasan ko yung isang impeachment, yung susunod na impeachment, siya din yung pipirma. Ginoo ko. Ano? Kaya, ulitin ko po yung pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa oras ninyo, sa panahon ninyo, sa pakikinig ninyo, sa pasensya ninyo, sa pagmamahal ninyo, at sa inyong patuloy na pagtitiwala sa akin, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa aming pamilya. At salamat po, Mayor Isko Moreno Dumagoso, sa pagpapahiram ng microphone, kuryente, LED wall at stage ngayong gabi na ito. Napakabait niyo po. Alam niyo ba, mahirap maghanap ng stage. Subukan mo ba? Mahirap maghanap ng stage ngayon ha. Kahapon doon ako sa Bacolod. Meron na akong rally. Sabi ko, rally. Oo nga eh. Dalawang bangko dapat, Mayor, kasi hindi ako kinakaya ng isa lang. Sabi nung kasama ko kahapon, ayan na yung chair, tumayo ko na lang dyan. Sabi ko, kulang yan, kumuha ng isa, hindi ako kaya ng, isa lang, dapat dalawang bangko. Dalawa na yung rally, okay na. Umayag na, ganito, ganyan. Tapos nung gabi na, papunta na ako dun sa rally, sinabi sa akin, ay, hindi ka pwede sumampa sa stage namin. Dahil, dahil Duterte ka. Mahirap talaga maghanap ng stage ngayon.
bukas po, iniimbitahan ko kayo lahat. Doon na naman po ako sa distrito ni si Joel Chua na. Sabi ni Joel Chua, sabi ko, the appointing authority of the Undersecretary of the Department of Education is, sabi ni Joel Chua, the DepEd Secretary. Sabi ko, no! The President of the Philippines. Yan ang pinili ninyo. Bakit nagboto si Joel Chua noon? Bakit? Ikwento nyo nga sa akin. Yorme! Saan kayo nakahanap ng abogado na hindi niya alam kung sino ang nag-a-appoint ng undersecretary ng isang departamento? Dito sa Maynila, mahanap niyo yan, si Joel Chua, doon sa distrito niya. Yan ang sinasabi ko. Dahil inendorso ng sikat at magaling na mayor, hindi niya na inisip, tama ba na iboto ko itong tao na ito? Mukha yan ng distrito ninyo. Yan ang magsasalita para sa inyong lahat. Kaya siguraduhin ninyo maganda ang boses, may nalalaman, at may sinasabi ang inyong mga kandidato at mga leader. Dahil yan ay muna inyong garbo dinhi sa inyong distrito. Yan ang pride ng inyong distrito, ng inyong syudad. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Pilipinas, never balik.